Don Ramon, matagal na ho kayong retired. Yeah. Ilang taon na po yan? Since 1994. Since 1994. And since then, dito na lang kayo sa inyong property. Yeah. Until such time na hindi na masyado maganda ang poultry business, nag-migrate ako sa Europe for 10 years. And then, balik ulit. Balik dito. Ba't ho kayo bumalik ng Pilipinas, sir? Namimiss ko itong lugar. Pangalawa, it's a very lonely place. Especially during winter. Napakalungkot na lugar sa Europe. Hindi ka makakalabas ng bahay. Hindi pwedeng ganyan, tayo ganito, nagkukwentuhan. No? Kailangan parati ka nasa loob ng bahay. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron na naman tayong tour, Yes, ma'am. sir. Opo. Babalik tayo ng Vietnam. Vietnam Sir ulit. Bobby. Okay. Opo. Pero this time, pupunta po tayong Mekong Delta ng Vietnam. Ayan. So, ang topic po natin ay Vietnam Rice and Fruit Orchard Tour. Sa June 4 to 8. Ayan. Ang tawag po nila dito sa Mekong Delta ay the Rice Bowl of Vietnam. Sisilipin po natin yung mismong farm ng mga Vietnamese. At the same time, sisilip din po tayo doon sa mga milling kakagulat kasi nga talagang parang from yung bigas po nila dumadating doon sa mga rice mills ng nakabarge using the Mekong Delta. Tapos hinihigop na lang po siya ng machine. Dire-diretso na po yun. In 8 to 12 hours, lalabas po yung bigas. Bigas na. Guava, ayan, dragon fruit, durian, langka. Jackfruit. Open na yung registration. Open na po yung registration. Open na po. Just send us a message sa Inspired Learning Tours Facebook page. Yun po yung pinakamabilis. May pa-fruit buffet ka ba, Ay, ma'am? syempre po. Sa Vietnam lang Laging po. looking forward yan sa fruit buffet. Dalawa pala yung aabangan mo. Oo, durian at bayabas. Kasama po ako sa tour na to. Magkita-kita po tayo. Oo, kasama po ulit si Sir Buddy and his team. Kasama po ang agribusiness, how it works sa tour na to. Mag-register na po kayo. Sigurado, hindi po kayo magsisisi. Salamat po. Anong naging career mo, Don Ramon, doon sa UK? All around din. Ayun, kung ano lang. Nagla-landscape, nagga-garden. Mahilig ka talaga, sir, sa landscaping. Yun yung available na opportunity. Pero mahilig ako sa halaman. And then, yung landlord ko, property developer, nakita niya yung trabaho ko. Kinuha niya ako na assistant. Ako ang namamahala sa mga properties na binibili niya. Kailangan dadaan muna sa akin. Kailangan may approval ko. Ako lahat may hawak ng mga susi. Marami siya na pamili na na properties. Ako nagsusupervise, refurbish, renovations, repair. Yan. Click na click doon yung negosyo na yun. Negosyo. Property business. Anong year po yan, Don Ramon? That was during late 1990s. Papuntang 2000 na. 2000. Lately lang. Bago lang naman actually. And then, sir, akit tayo, sir. Balik tayo sa taas. Oo. Tignan mo, sinaga ko to, isa-isang step. Wow. One step at a time. Wow. Anong puno rin po ito? Ano lang yan
Tumutubo lang siya basta. Tumubo siya sa ibabaw ng rock? Oo. Isipin mo yung lupa, ang lalim mo. Panay bato lang to eh. Kahit na itong balite, nasa ibabaw lang siya ng bato eh. Pero ngayon, siya na ngayon ang protection ng itong ano. Oo, itong area. Hindi pala masyadong tanaw. Pero pwede tayo. Ayan, sir. Yan ang garden, ang vegetable farm. Nakapalibot yung yung housing nga. Oo eh. Tinarget talaga ng housing, makuha itong area. Pero hindi ko binigay. Nakiusap na lang sila na yung drainage nila dito dumaan. Diyan sa baba, sa Sapa. Papuntang Sapa. O patungo sa kanan ng Nia. Itong simoy ng probinsya. Ganda pa dito, oh. Lalo kung bababa tayo doon, Mm. makikita mo talaga. Yung bang, parang virgin pa siya. Yung hindi pa siya nagalaw. Pasok tayo sa loob ng puno. Ay, sige, sir. Kasi yung hindi mo nakita dito, makikita mo doon sa kabila. Ganda ng puno. Ito na pagkakadali rin. Ako lang nagano yan. Panay recycled lang. Oo nga, recycle. Wala akong binili dito na brand new. Pati ito, oh. Parang bato lang din na inano eh. Oo. Kinorte lang na square. Lang, oh, square. Kinorte lang po to? Oo, Oo. lang. Bato eh. Bulldoze yan eh. Batong buhay. Matigas siya ang kisa dito sa adobe. Tsaga-tsaga lang. Marami nag-o-offer na gawin daw B&B. Mm. Marami na nagbo-booking. Mm. Sabi ko, hindi. Happy na ako na ganyan na lang. Dahil pera ni Karamon, kaya. May kasama siyempre yung may kasamang gulo yan eh. Mm. Yung ulo nyo Ayun. ha. Watch your head. Ay, grabe. Tapos ano po to? Part 2 ng rock po ito, sir? Oo. Bato ito? Actually, binubuhat siya ng balite eh. Tingnan mo, niyakap lang siya ng balite, ng ugat. Inaangat siya. Oh. Laki, no? Ugat ng balete. Ang laki, oh. Ayan, ugat siya, no? Singit-singit kila sa ugat. Wow. Puno rin. Ah, sa balete rin to. Kala ko, hindi kakakasya. Yung ugat niya, nagiging puno rin. Oo. Nagkakaroon din yan ng sanga. Pero alam mo kung hanggang saan na extension yung ugat na yan? Mhm. Hanggang doon, lampas pa ng bahay. Yung ugat nito hanggang doon sa mga saging na yan. Yung ugat na puno na ito. Sir, bago lang tong housing na to. Oo, actually, lilimin po pa lang yung beneficiaries niya doon sa may gate. National Housing Authority ito. Ita-turn over yan sa, naka-turn over na siguro sa National Housing. Property mo pa yan, sir. Oo, dinidevelop ko rin yun. Nauna ko lang to i-develop. Malakas-lakas pa ako pero inabot na rin ako ng hina eh. Pinalagyan ko ng karsada yon, nakakaakyat hanggang doon. Mm. Yung ibabaw na yon, yun ang magandang tayuan din ng rest house. 360 degrees. 306. Bagay na bagay sa iyo yan, sir. Yung lugar na yan. Bakit, sir?
Hindi ba naghahanap kayo ng ano? Kasi kinukwento kanina ang breakfast ni misis mo. Hindi Nakwento maganda ba yung- ako? Hindi maganda yung ambience doon sa Quezon City. Kumusta tubig dito, sir? Hmm? Ang tubig mo na iniinom? Naku, napakasarap. Ang tubig ko nanggagaling doon sa baba. Ah, may tubig dyan. Pinapump dito. Ang ganda rin nito. Maganda talaga. Nauna ko lang ito dinevelop. By accident rin eh. Na nabili. Nakita ko lang na yung ano niya, yung potential niya. Nung nilagyan ko ng water tank. Water tank yun eh. Yung tinatayuan natin na yun. Mm. So yun, nagkasunod-sunod na. Ganda. Hindi kailangan ventilador, ano? Pero the better siguro, pagbalik mo, during Yung green wet season. wet season. Sige, Para sir. green na green, mas malamig, maraming fruits. Kahit pag andito ka na, ayaw mo na bumaba. Ayun, kaya siya nagdadala na lang ako ng ano, merienda. Meron naman pagkain sa loob. Ang maganda yung may overlooking eh. May nakikita ka na. Oo. Ang ganda siguro nito pag yung palay season. Oo. Tsaka pagka nag-harvest, mabango. Ah, Yung amoy opo. nung ina-harvest na palay. Amihan. Mm, Probinsya talaga. ganda. Palibasa nung stint ko as marketing man Ah, marketing sir ang ano niya. Ang sa drugs, pharmaceutical. Nalibot ko rin ng buong Pilipinas. ano yung pa yung company niyo, sir? Bristol, May Johnson, Bristol Laboratories. Ano yan? Antibiotic company. Mm. Pero nag-merge kami sa May Johnson eh. Nutritional products yun. Mga gatas. Gatas. Empamin, Sustanil. So kung saan ako ma-assign na lugar, nagiging kaibigan ko ako kaagad yung director ng Bureau of Plants. Sa area na yun. Yun agad ang hahanapin ko. Kaya kung ano yung mga magagandang pantanim doon sa area na yun, Nakukuha mo. may uwi ko yun. Kaya gaya niya mga Bangkok Santol, galing yan sa Lingayen. Yung mga kay Mito, galing sa Nueva Vizcaya. Yung mga Chico, galing sa Cebu, Karkar. Karkar. Kung saan lang. Kung saan ako ma-assign. Naghahanap ako ng may uwi na may tatanim dito. Yan, maraming puno ng mangga. Ayan, tanim ko lahat yan. Yan, may mga bulaklak yung mga kinalabaw. Kung makabalik ka dito sa season ng peach mango, yung malalaki. May bunga siya ngayon, pero ganyan Maliit pa lang. pa. Hindi pa siya yung full size. Tanda na niya, no? Yes, sir. Isa na to sa pinakamatandang puno dito siguro, sa Baras. Mabong Rizal. Wala ka na makita ng ganito katanda na baliti dito sa area. Merong isang matanda doon sa Baler. Yun, malaki talaga yun. Ang nangyari doon, may malaking puno sa gitna. Ginapangan ng balete. Hanggang namatay na yung puno, pero yung balete, diretso. So nagkaroon ng hollow sa loob. gitna. Malaki. Oo. Malaki yung- Matanda na yun, pagka gano'n. 400 years daw, sir. I estimate. Maaari. Ayan, talagang tumatanda itong puno na ito. Okay ba ang simoy ng hangin? Yes, sir. Yung advantage pagka mataas. Tayo, no? Ganda, sir. Siguro inabot mo si
Saksarian. Oh po. Hindi na, hindi, syempre, popular yan. Agritop. Yung Sa dati sa Manila Bulletin. Bulletin. Galing to sa kanya. Ito mga suha na to. Galing sa kanya to. Doon sa may Teresa Farm niya, sir. Napunta ka na doon sa nursery niya? Nakikita ko lang. Oo. Pero patay na si Saksarian. Patay na po. Opo. Mga 2 years ago, siguro. Ako sir magano? Sa mabalat. Expert ka ba? Upo ka dito. Kailangan huwag mong masugatan. Ayun. Kailangan huwag mong masugatan yung laman. Pag nasugatan yung laman, madali na siyang masira. Bango? Expert si Toto. Dami sa amin to sir. Ano tawag sa inyo? Kabugaw. Kabugaw? Sa Bisaya naman, buongon. Dito, suha. Sa Ilocano, lukban. Yun, Lokban. Oo, lokban. Manipis lang palang ano niya. Balat. Balat niya. Oo. Oo. Kasi meron itong makapal ang balat. Pagka hinawa kami yung lukban, mabigat. Ibig sabihin na malaki yung laman. Yan, kagaya niya, malaki yung laman. Pwede na buksan. Pwede nang buksan yan sir. Yun. Bakit ka, suha? Yan. Yan. Ganon. Juicy. Sir, oh. Sige, dami ito. Wahiwalayin natin. Halika rito no, kain ka. Maasim ba? Tamis. Di ba ang saltasin yun? Para maasim. Si Buddy. Matamis po. Kain kayo. Kung ano yung season, may makakain kayo. Tsaka sobra-sobra. Dala ko na kila Toto eh. Hindi na maubos. Lagi may dala yun sa akin. Yung bahay niya pala doon sa bayan, ang luwang pa pala sa likod, sir, no? Don Ramon, matagal na po kayong retired. Yeah. Ilang taon na po yan? 1994. Since 1994. And since then, dito na lang kayo sa inyong property. Yeah. Until such time na hindi na masyado maganda ang poultry business, nag-migrate ako sa Europe for 10 years. And then, balik ulit. Balik dito. Ba't po kayo bumalik ng Pilipinas, sir? Namimiss ko itong lugar. Pangalawa, it's a very lonely place. Especially during winter. Napakalungkot na lugar sa Europe. Hindi ka makakalabas ng bahay. Hindi pwedeng ganyan, tayo ganito, nagkukwentuhan. No? Kailangan parati ka nasa loob ng bahay. Doon, ang mga tao pumupunta sa mall para mainitan. Dito sa atin, nagpupuntahan ng mga tao sa mall Para malamigan. para malamigan. But of course, dito sa lugar mo, sir, presko lagi. Yeah. Parang itong setup na to, siguro bagay sa mga senior, sa mga may edad na kagaya ko. Nagagawa ko gusto ko at my own pace. Hindi ako nagmamadali. Don Ramon, ilang taon na ba kayo ngayon? 75 ako ngayon. 75. August. Sabi mo kanina, ikaw lang ang nag-develop nito, unti-unti. Sarili mo, ikaw gumagawa. From scratch. From scratch. At usually, ang mga ginagamit kong materials, panay recycled lang eh. Kung mapapansin mo yung mga railings, hindi pare-pareho. Pero parang hindi mo napuna, no? Dahil iisa kulay, pero magkakaiba. Oh. Magkakaiba nga.
Kasi recycle lahat. Bakit sir? Ano yung nagbibigay sa inyo yung drive na gawin itong napakagandang lugar ninyo? Napakaganda ng pakiramdam ko pagka ako may nagawa ng isang bagay. Very satisfying experience. Halimbawa, nagtanim ako, napalaki ko siya, nabuhay, at nagbunga. Parang napakasarap ng pakiramdam. Nakakainin mo yung sarili mong harvest. Ganon din sa mga bagay kagaya nito. Pag may nagawa ko isang bagay, meron akong sense of purpose. Kasi meron ako achievement. Itong ginagawa niyo dito, yun yung nag-ano sa inyo para hindi kayo mabore or hindi kayo Hindi mo naiisip na mahirap pala yung buhay, yung stress ng everyday living, yan, mga problema. Parang wala kang time para mag-isip ng ganon. Ang iniisip mo matapos yung trabaho, para makita mo na agad kung ano yung resulta. Enjoy ako. Nakakadulot ng saya para sa akin. Sir, doon sa audience natin na kasi marami rin yung papuntang retire na o retiree sila. Ano po yung pwede yung message sa kanila? First and foremost, yung preparation. Ihanda mo yung sarili mo. Pag-ipunan mo kung pwede. At hanapan mo talaga ng pagkakataon na sa dako paraon, pag retire mo, ay magagawa mo kung ano yung gusto mo. At may enjoy mo yung buhay mo siguro. Yung mga ginagawa nyo dahil gusto nyo lang, hindi na para kumita pa ulit, magnegosyo pa ulit. Hindi na. Hindi na bagay sa akin yun. Makakadagdag lang yun ng stress. Ng stress. Although kung merong extra, why not? Kaysa mapunta lang sa waste, pwede namang inegosyo para mapakinabangan din na iba. Pero mas masaya ka siguro kung pinamimigay mo, manlibre, kitang-kita mo sa ngiti ng tumanggap kung gaano sila kasaya, kung paano mo sila napasaya. Ayan. Sir, thank you so much at inalaw nyo kami na maka-visit dito sa private na lugar ninyo na sobrang na-surprise ako. Sobrang ganda. Nagpapasalamat din ako. Actually, the pleasure is mine at nakarating kayo dito. At nagustuhan niyo yung lugar. Apa. Kahit na maliit lang. Ayan. Don Ramon, maraming salamat po. You're welcome. Yes, sir. Yan, tinan mo, nawawala yung dahon. Panay bulaklak lang. Oo. Actually, isang bato lang yan eh. Inookit ko lang. Tsaka din. Tinan mo dito, to, kahit saan may tumutubong baliti, oh. Oo nga eh. Ito. So mga ugat niya to kaya, sir? Sa mga ugat Ugat niya yan? Hindi, galing yan doon sa seeds. Sipin mo, Sa million seeds niya. seeds. Merong nakakalusot na, yan, ganyan. Ito. Yan, daming buto, oh. Yung mga bilog. Buto yan ng baliti. Parang nakapatong yung rock, sir. Oh, parang nga nakabingit eh. Parang nakakatakot, ano? Kasi Pero hindi, kung hindi. babaksak yan, pinag-aaralan ko, Di diretso doon. baka sagasaan yung bahay. Lalo yung nandun. Kung pupunta tayo doon, makita mo, talagang as in, nakabingit lang talaga siya. Actually, kaya nagkaroon ng ganong area sa itaas, meron doong, malaki pa siguro dyan na bato na nakaalanganin, nakabingit talaga. May nakapatong lang dyan na maliit. Na kung mawala ito o kaya ito mag-crack, nako, devastation ng mga ang gagawin nun. So, pinaalis ko yun. At
3 months yun na inubos na mano-mano. 3 months, pinakomisyon ko. Nung lumabas, medyo may patag pala doon. So, sabi ko maganda siguro itong lagyan ng water tank. Yun yun, doon nag-start. Kaya malamig yung tubig. Gawa yung inuupuan natin, yung water tank yung ilalim nun. Nung siya, nabubungan yung water tank, masarap mag-standby. Kasi may nakikita ka na view. So ginawa ko na siyang view deck. Ang ganda pa dyan, oh. Ang linis, sir, pagkakariprap, oh. Oo. Merong magagaling talaga yung kamay. Lalo yung mga igorot. Mga igorot ang gumawa Igorot nito. ang gumawa nito. At nung araw, ang problema ko dito, sobrang daming bato. As in, sobra talaga, hindi ka makalakad. Mapapatid ka, madadapa ka. Yun yung ginamit yung pang ano. Oo. Eventually, problema ko na ngayon, bato. Saan ako kukuha? Kasi naubos ko na. Ginawa ko na siyang ganyan. Yan. Pero nagkaroon siya ng mga patag-patag. Oo, parang na-reclaim. Ganon. Ano pong nagbabind nito? Semento? Sa loob? Bato lang. Makakayakap kasi yan eh. Hinahanap nila yung makayakap, magkaasawa para hindi dudulas. Tsaka yung nakabalikat, naka-shoulder. Naghahawakan sila lang. Sir Bad siya, tinan mo yung aking magic fruit. Ay, yes, sir. Ayan, Tingnan natin yung magic fruit. Meron ako waling-waling. Wow. Nalipong na yung ibang bulaklak eh. Yan na lang naiwan. Ito mo? Ang taas Ay, oo. Sabi mo, maliit lang na puno eh. Oo. Ayan, taas Tama, dami bunga Magic fruit. Kain ka niyan, tapos kain ka ng kalamansi. Napakasarap ng kalamansi. Kahit na yung kamyas. Kahit kamyas. Oo. Marami akong kamyas. Kahit serbesa. Mapait serbesa, di ba? Tatamis, sir. Subukan mo. Adi, Unahin mo malalasing muna ka. to. Ha? Malalasing ka na kasi ang inom mo matamis na. Masarap. Totoo, malalakas inom mo. Pati lambanog siguro. Oo, matamis. Kaya nga magic eh. Hindi natin malalaw meron yan, Naman, dahil bunga, Dahil bunga. Kailan kayo lalaki yung magic fruit ko doon? Pero nag-upisa yan sa maliit lang. Lumaki lang ng lumaki. 1 taon na maigit eh. Kaganyan pa lang eh. Hindi ko alam anong problema niya. Lalagay mo sa init. Yung naiinitan. Gusto niya mainit. Hitik na hitik, Sir, hingi ako konti. Ay, kumuha ka hanggang gusto. Mamaya Piliin mo yung mapula. kain tayo ng mangga. Effective. Pag may inuman pala ito muna ipaserve mo sa kanila eh. Ay, oo. Galit na galit sa bunga eh. Galit na galit sa bunga. Ito ba yung kakainin mo pagka Opo, para matamis lahat. Kuha ko ng kamyas. Subukan mo ito, kamyas. Jimmy! Meron din ako nito, pero bakit kaya hindi naman muna sa akin yan? Gano'n nakalaki, sir? Ganito na kalaki. Doon sa may kitchen? Ito muna. Ito kakainin ito tapos. Direct sunlight daw, sir. Yun ang kulang. Kailangan maaraw. Pero pala mayroong araw. Siya mismo matamis na. Tapos yan, kainin mo, matamis na rin. Tatamis na yun. Yan Hindi na sa maasim, Ay, magic fruit niya.
Matamis na ngayon yung kamyas. Sarap. Marami kang makakain kamyas. Ano? Ang sarap ng kamyas. Hanggang sumarap yung kamyas. Gusto mo na kainin, sir? Hindi, bibigay ko kamyas para... Huwag ka marami. Okay na ito. Meron ako isa doon. Ano, sir? Ito mga damo, sir, natural lang to. Oo. Carabao grass. Oo. Mas madali siya i-maintain kaysa sa mga Bermuda, bluegrass, o Prague grass. Tumutubo siya sa kahit saan, hindi sa maselan. Ito yung mga santol niyo. Yan, pwede ko pagyabang talaga napakasarap. Bangkok. Yung mga naka-plastic na yan, pag nakalusot yan sa rainy season, lumalaki na malaki yan. Tsaka, lamukot. Talagang, sabihin ko na, dito ka lang makatikim ng gano'ng kasarap na santol. Balikan ko, sir, sa season. Okay. Sir. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.